4 days, mami, may lagnat pa rin ako at nag-chill ng kaunti na lang para sa una at pangatlong araw ay hindi gaano ito kalala. So medyo bahagi yung pag-chill ko ngayon, kanina madaling araw until now. And then, na rin mataas masyado yung aking lagnat. So, something 37.8 na lang yung aking lagnat, mga ganyan. So, early morning ay kailangan kong bumangon talaga. Alam nyo naman, si kuya papasok at may exam siya ngayon. So, daily na ginagawa ko pa rin talaga ay kailangan gawin mga me. Pero, ang bigat ng pakiramdam ko, bababa pa rin talaga ako. Yung pakiramdam mga me na gustong-gusto mo magpahinga at humiga na lang. Sana. Heto, ako at nagkukuskus pa rin sa kusina. Nagpe-prepare na makakain ni kuya. Maghuhugas ng mga bote ng mga bata. Punas ng lamesa. Pagwalis-walis sa sahig kasi iniwan ni tatay ng mga anak ko yung kusina na sobrang dumi din. Although naglinis-linis siya ng kaunti. Usual na ginagawa ko mga mess sa morning ay ginagawa ko pa din ngayon kahit sobrang bigat ng aking pakaramdam. Yung feeling na hihiga ka na lang talaga. So, wala akong magagawa mga me. At this is reality mga me. Realidad ito sa buhay ko na nangyayari. Pero gusto ko lang din i-share sa inyo. Baka may matutunan kayo kahit papano. Sa isang relasyon mga mi ay hindi talaga perfect. May mga time talaga na mangyayari yung mga dapat hindi dapat mangyayari. Maranasan mo yung ayaw mo maranasan. Pero sa kabila lang lahat, kailangan mo talagang lumaban, bumangon para sa mga anak mo mga mi. This day, ayoko mag-hide sa inyo kung ano man yung naranasan ko sa buhay ko. Ayoko mag-pretend na kung ano nangyayari sa buhay ko. Ayoko ipakita na puro masaya lang yung nangyayari sa buhay ko. So, this is not the first time na iniwan kami ni Dede or pumunta siya sa trabaho niya na masama yung pakiramdam ko. Siguro ito yung first time pala talaga. Although iniiwan naman kami dati na bago ako panganak. Siguro pero nakapagpahinga naman po ako ng mga 1 linggo. So pwede. Kaya ko. Pero ito hindi ko talaga kaya mga alam niya po. Alam niya sarili niya na that day na umalis sa Monday, nag-chill pa rin talaga ako magdamag, mataas yung lagnat. Umalis pa rin siya talaga, bumalik sa trabaho niya. Hindi ko alam kung ano yung dahilan niya. Pero may naisip ako isang pinaka mabigat na dahilan niya. So, hindi ko muna sasabihin sa inyo ngayon. Pero bibigyan ko kayo ng clue mga me. Sa mag-asawa, andyan na yung at natural na sa atin yung pangailangan bilang asawa. So, sa case ko mga me ay parang hindi accepted kung yun yung magiging dahilan niya. Yung pangangailangan lang niya yung iisipin niya. Kasi nga, 'di ba, acute yung aking UTI mga me. At umabot na siya hanggang sa aking dugo. So, need ko mag-antibiotics ng almost 7 days at may 10 days mga me. So, siguro nagagets na ako kung ano yung naiisip kong dahilan kaya umalis agad, bumalik siya talaga sa trabaho niya. Gayon siya ng almost 3 weeks. So, kung naintindihan niyo yung clue ko mga me, pero mababaw na dahilan mga me para ganito yung gagawin niya sa akin. Napakasakit sa akin mga me. Masama yung loob ko sa kanya, as in masama yung loob ko mga me. 'Di ba? Oo, may hindi kami kasal mga me. Sabi nga nung sa kasal, pag kinasal kayo for sickness and health, magkasama kayo. Pero hindi naman kami iniisip ko, hindi kami kasal. Kaya kahit siguro matay ako sa sakit, ay hindi niya ako sasamahan.
No, balik tayo dito mga may pinamadali ko na si kuya kasi tanghali na. Grabe ang upad niya talagang kumilos. Parang ayaw doon niya pumasok pero kailangan siyang pumasok talaga ngayon kasi nga exam nila at nakaraan di rin siya nakakuha ng half na exam dahil nga may nagkasakit siya. And then sa Friday naman ay yung final third quarter nila ng exam and then sa Monday. So, kailangan ko talagang tutukan mo na ngayon si kuya. Kagabi, nireview ko siya. Kahit na masama aking lalamunan, yung boses ko na mamalat, halataan nyo naman. Pero compare ko nakarang araw, yung 3 araw ay medyo okay ako ng konti ngayon mga may, although may lagnat pa talaga ako mga may. So, ayan siya mga may, kumakain pa lang. At ngayon mga may ay prepare ko naman yung mga bote ng mga bata. Kailangan ko din hugasan to. Kahit karga-karga to si baby kasi masama rin pakiramdam niya may sipon ubo rin siya mga may. Ganon din sa ate. So wala akong choice talaga mga may. Sabi nila bakit daw hindi ako humingi ng tulong sa akin mga anak, sa mga magulang ko. Si mama kasi mga may sakit din siya. Nagka-goiter siya mga may, hindi siya pwede magbuhat ng mabigat, masakit yung kanyang lalamunan. And then, kapatid ko naman na babae, wala dito, nasa Maynila, may trabaho. Yung isa naman may trabaho din dito. So, wala rin talagang kapatid tutulong sa akin. Yung mga auntie ko, mga ganun, wala din naman sila dito na sa Manila lahat. Wala pong matutulong sa akin sa kamag-anak ko, sa side ko. So, ito ako ngayon, solo-solo. Solo ko lahat, yung kung anong meron ako, problema ko, sakit. Isa din sa masama yung loob ko sa mga kamag-anak ko kasi pag ako yung ganito, kailangan ko sila ng tulong, kailangan ko ng tulong pag wala sila. Pero pag sila hingi ng tulong sa akin, kagaya ng pera, wala yun sa akin. Wala yun sa akin sana, andyan. Padala agad ako mga ganyan. Kasi ayokong may isipin sila sa akin na mga ganyan madamot ako tao. Para minsan kilala ka lang nila pag may kailangan sila. Pero pag wala, hindi ka na nila naaalala. Ayun ang mga rant ko sa buhay mga ame. Yung mga kasama ng loob ko. So dito sa bahay mga ame ay solo ko lang lahat. Alam nyo naman yan nangyayari sa buhay ko. Kung ano yung ginagawa ko dito sa bahay ko, ano yung everyday na ginagawa ko, sakripisyo ko sa mga anak ko. Mahirap na nga yung maging full-time mom ka mga me. Dagdagan pa na magkasakit ka na ikaw lang mag-isa, mag-aalaga sa sarili mo, magluluto ng pagkain mo, nakain ka. Dito rin mga me, hinugasan ko na rin mga plato mga me. Para guman naman ang aking pakiramdam kasi nakagaan din yung pakiramdam pag nakikita mong malinis yung kusina kahit paano. Although hindi ako makapaglampaso mga dahil mabigat talaga yung katawan ko. Pasyensya na lang din ako dahil sa inyo ko nasasabi yung mga rant ko sa buhay at mga totoong nangyayari sa aking buhay. So, ito rin yung pagbablog ay isa rin yung paraan mga may para magkaroon ako ng sarili kong income mga me. Yung hindi ako aasa sa tatay ng mga anak ko. So, ang tagal-tagal ko na nagbablog mga me. Hindi pa rin umaabot ng 1,000 yung aking mga subscriber. Pero tiis-tiis lang. Alam ko, narating din yan. Kung para sa akin talaga. So, ito, kahit ganito sitwasyon ko ay pinipilit ko pa rin mag-upload ng mga videos. Kahit pa paano ay baka may matutunan kayo sa buhay nyo na hindi madali ang magiging isang full-time mom mga me. At sa ganitong sitwasyon na pagkasakit ka at wala kang aasahan kundi yung sarili mo lang.